Good morning people! Ngayong araw po na ito ay babagi ko naman sa inyo yung Jadam Technology. At dati po kasi ako nag-try pero yun nga, hindi ko na ituloy at hindi naging successful yung unang attempt ko. Ngayon, yung pong mga itinanim ko noon ay hindi ko nagamitan ng pesticide kaya hindi nagbunga ng maayos. Ngayon, this time po, ipapractice ko na po yung Jadam Technology. So, umpisan ko po sa paggawa ng Jadam Wetting Agent. Ito po ay ginagamit. Pangunahing ingredients po pala ito sa paggawa ng pesticide or insect repellent. Hagi ko sa inyo ay ang paggawa ng Jadam Wetting Agent. Ito po ay kinopya ko sa founder ng Jadam Technology na si Yung San Chu. At ito po ang ginagamit niya sa natural organic farming niya. Ang mga ingredients po na ginagamit dito, simple lang. Ito pong oil, tapos ito pong caustic potash, at saka water. Yan lang po ang gamit sa paggawa ng Jadam Wetting Agent. So, ang titimplahin po natin dito ay 10 liters. So, ang kakailanganin po natin, 320 grams po ng caustic potash. Tapos, ito naman po ay ang 1.8 liters ng vegetable oil, coconut oil po. Kahit ano pong klase ng vegetable oil, pwede naman. And then ito pong tubig, 250 ml or 250 grams ang paghahalo-haloin natin. At yun po ang initially na proseso. So, panoorin po nyo. Okay, sa pagtimpla po ng wetting agent, ay kinakailangan po magsuot po tayo ng mga protective equipment. Kagaya po nito, naka-gloves ako, goggle, tapos ito pong mask, bota, pantalon, saka po dapat naka long sleeve. Kasi po itong caustic potash pwede po makasunog sa balat natin. So kaya po kinakailangan na magsuot tayo ng protective equipment. So umpisa na po natin. So titimbang po muna tayo ng, ayan po, 0 na. So 320 grams po ng caustic potash. So ilalagay po natin ito sa timba. Tapos lagyan na po natin ng 250 ml na tubig. So, ito po ay mainit. Ayan, mangusok yan. Ito po, pakita mo dyan. Mangusok. Mangusok. Ito po tinutunaw niya. So, mainit po kasi yan. Tutunawin po yan. Kaya po kinakailangan na nakagagil. So, hintayin po natin na matunaw. Saka po ilalagay yung oil. So, ihalo na po natin ang vegetable oil or coconut oil. Saka po natin halo. Ito po ay 1.8 liters.
Haluin po natin ito ng mga 10 minutes. Ang sinasabi rin po ng founder ng Jadam na si Yung Sun Chu na pwede rin po shampoo. At at saka din po anti-fungal din to. Yan po, marami pong uses ang Jadam Wetting Agent. Kaya maninilaw na, no? Yan po. Halo-halo po ito for 10 minutes. Kaya na, tumitigas na. So after 10 minutes po, ito na po nangyari. Ayan, mataas po nating haluin. Ayan. After 3 days na po yung tsura. Nilagyan ako na po ng tubig. Haluin ko lang. Ayan. Tapos dadagdagan po natin ng 6 na litro pa. 2 litro. Apat. 6. So, bali 8 liters na tubig. Yan, halu-haluin. Ito po ngayon, papakita ko po sa inyo itong ginawa natin Jadam Wetting Agent. After 3 days, ito na po ang resulta. So, nahalo na po natin. So, titingnan ko po. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ito na po yung itsura niya. Tapos, ito po ang nung isali namin ito ang lumabas. So, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Ayan po. Sabon nga. Ayan. Kung gusto naman ninyo, dito tayo kukuha. Pwede naman. So, ayan po. Kukuha po tayo ng, wetting agent dito mismo sa So, ito yung tsura niya. Ayan po yung tsura niya. Pero pag siya, titining, maging ganito kulay eh. Tapos, tingnan po natin yan. Yan. Kung bubula. Yan. Yan. Pakita mo, yan. Kung yan yung, pag tumining. So, yan po, bubula. Yan. Tapos, wala po siyang amoy. Kasi walang scent. Tapos, madulas. Madulas po siya sa kamay. Parang malambot siya. Yan. Pag pinahid po ito sa dahon, kumikintab. Ayan, papakita natin. Pag pinahid sa dahon, kumikintab yung dahon. So, pakita mo itong dahon na. Ayan. Itong dahon na to, yan. Kita nyo, walang kintab. Diba? Pag pinahid po natin yan, ayan. Yan. Kumintab. Ayan. Para lang makita nyo ano epekto sa laman niya pag pinahid. Pagka in-spray. So, ganito po mangyayari sa kanya. So, obserbahan po natin kung ano mangyayari dito pag nilagyan ng ganitong nilagyan ng wetting agent. So, kumintab. Tapos, ito kasi yung kumpara mo, yan, wala. Diba, layo? No, kintab,
po yung kanina, pinahiran ko ng 6 a.m. Kasi po ngayon, 9:30 na ng umaga. Tiningnan ko nga po kung ano magiging resulta sa dahon. So, as of now, ayan po, makintab pa rin siya. Tapos, yung texture po nung madulas, bukod sa madulas, parang malambot siya. Malambot. Pero hindi naman po nalalanta pa. So, ito rin po, pinahiran ko rin ito kanina. Ayan o. Makintab din. Tapos, hindi naman nalalanta. So, ewan ko lang kung bukas, anong may result nito. Pero as of now, ito po yung, after ilang oras yun, 3.5 hours. So, wala pa namang, resulta na nalalanta or naman. So, ganun pa rin ang status nila. Ito po yung nilagyan natin namin ng Jadam wetting agent, pero ayan, parehas pa rin naman po yan, makintab pa rin naman. So, wala naman nangyari. So, pwede. Safe. Salamat. At pag-uusapan po natin ay ang tanong na kailan pa dapat mag-umpisang magtanim o magsaka. Especially po doon sa mga mag-uumpisa pa lang at wala pang experience o karanasan sa pagsasaka. So, ihimay-himayin po natin. So, ang sabi po ni Juan, mag-uumpisa siya magsaka kapag marunong na siya. Meaning, mag-aaral muna siya at pag marunong na siya, saka siya mag-start na magsaka. So, ang sabi ko po naman,